Can you hear me? Can you see the PowerPoint? Hello, class. Rinig po, ma'am. Kita rin yung PowerPoint. Okay, so let's start. So, we continue, no? Klebsiella. So, ang members ng genere ng Klebsiella, no? Yung tinatawag na tribe Klebsiella ay Klebsiella, Serratia, Pantoea, Chronobacter, Hapnia, no? Lahat sila belong sa tribe ng Klebsiella. So, nakikita sila sa intestinal tract ng humans as well as ng animals. So, associated sila sa mga opportunistic again and hospital-acquired infection, no? Ganun na naman ulit, gaya rin kanina ng mga NFO, no? Pneumonia, wound, at saka UTI. Okay. So, ang common characteristic... Pag di ko ba kayo classes, may tanong lang ako ha. Pag di ko ba kayo inadmit sa lobby, hindi kayo makaka-attend? O pwede naman kahit hindi na pindutin yung admit? Na class? Dapat po ata, ma'am, pindutin po yung admit. Nakikita niyo ba yung admit? O ako lang ang nakakakita? Ikaw lang po ata, ma'am. Ako lang. Assign sana ako ng isa na sila na lang taga-admit. Anyway, sige. Okay, so ang common characteristics, no? Nag-hydrolyze yung iba ng urea, pero ayan na naman. Pero slowly lang. Tapos MR negative, BP positive, negative sa indole, yung motility variable. So ito yung mga species, no, na belong to Klebsiella. So Klebsiella pneumoniae, subspecies pneumoniae, Oxytoca, Ozoniae, Rhinoscleromatis, tsaka Ornithinolitica. Tapos ang culture nila sa McConkey, pinks ang color. Okay, so ang Klebsiella pneumoniae, Friedlander's bacillus, siya yung pinaka-commonly isolated among the species, no? May capsule siya. Ayan, ang isa sa virulence factor niya is the polysaccharide capsule. Itong capsule na to, no, gaya na ng ibang mga organism na na-encounter ninyo na may capsule din, no? Protection against phagocytosis, tsaka yung sa absorption ng antimicrobial, no? Kaya siya nagko-contribute sa virulence. So, ang capsule din, no, na present sa Klebsiella pneumoniae, siya yung responsible para sa moist, no, at saka sa mucosa. So, meron tayong mga merong isang importanteng associated sa ventilator pneumonia. Ito yung mga carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae, no? Isa ito sa mga cause ng ventilator associated pneumonia. So if you're going to look under the microscope, no, gram-negative rads ang Klebsiella. And you can visualize the capsule. So, gaya nung ginawa natin, ginawa ninyo last time sa laboratory, yung India ink, no? Yan, pwedeng yung ma-visualize yung capsule doon, no? Sa negative staining.
So pag tinignan ninyo, no, sa India ink, negative staining kasi yon, mayroong parang clear area surrounding the bacteria, and that is the capsule. So sa McConkie naman, pink at saka mucoid siya. Sa BAP, dahil sa mucoid siya, you can do the string test, no? So pag tinouch mo yung colony ng loop, no? And then, ilip mo yung loop vertical, makikita mo na yung mucoid, no? Nag-a-adhere dun sa loop, na pag nilip mo siyang ganon, parang makikita mo may sinulid, no? So, kaya tinawag na string test. So, ito yung test for hypermucoviscosity ng growth ng Klebsiella. Ito yung sinasabi ko, India ink. So pagbalik natin na if ever, no, bukas ay face-to-face na, so look under the microscope kung mayroong kayong makikitang capsule, no, doon sa India ink test ninyo. Okay, so sa IMBIC naman, ito ang reaction ng Kleb, no? So negative sa indole, so there is a red ring dapat pagka positive, no? Tapos sa methyl red naman, magre-red dyan. And then yung bogus Proskauer, red din. So nakikita nyo positive. And then yung citrate, nagte-turn sa blue, positive. So pag binasa ninyo, pag hopefully bukas face-to-face tayo at gagawin nyo na yung mga biochemical test na to, no? Yung 6. So, at babasahin nyo yan sa Thursday, no? Ang babasahin nyo doon is the SIM, kung siya ay may hydrogen sulfide at merong may motil siya. And then, yung MRBP, hindi nyo pa yan mababasa kasi may ipapatak kayo. Plus yung indole sa SIM, hindi pa rin nyo yan mababasa kasi may ipapatak na reagent dyan. But the LIA, mababasa nyo. TSI, mababasa ninyo. Citrate, mababasa ninyo. No? So yun ang mga babasahin ninyo. Pag nag-face-to-face na tayo, bukas, na-plant nyo na yung sa different biochemical na ganyan, no? So for the result, you refer to your biochemical test PowerPoint. So sa TSI, ito ang resulta, no? So triple sugar ion, so lactose, sucrose, glucose, no? So nagpe-ferment siya ng glucose and lactose, yun ang carbon source niya. Nagpo-produce siya ng gas. Makikita ninyo, ito, tumaas, no? 'Di ba? May displacement ng media, pero hindi siya nagpo-produce ng hydrogen sulfide, kaya wala kayong makikitang blackening dyan. Again, A over A, acid is lant, acid bat, so lahat, no, na ferment yung sugar. Pagka yan ay no fermentation, ano ang kulay? Red. So after 48 hours, makikita ninyo, bumabalik siya sa parang pagiging alkaline, no? So the timing is very important for the reading of your TSI. Okay, so ang Klebsiella oxytoca ay identical siya sa Klebsiella pneumoniae except na nagpo-produce siya ng indole. Ang Klebsiella ornithinolitica, na-isolate siya sa urine, respiratory tract, tsaka blood ng human. So, based sa nucleic acid studies, lahat itong species na to, Ozoniae, Rhinoscleromatis, Oxytoca, ornithinolitica, no? Na-reclassified lahat yan, no? At sila ngayon ay naging subspecies ng Klebsiella pneumoniae. So, because of the nucleic acid studies ngayon, Klebsiella pneumoniae subspecies Oxytoca. Ganun na ngayon ang tawag sa kanila.
no? Dati, Klebsiella oxytoca, species siya ng Klebsiella. Ngayon, subspecies siya ng Klebsiella pneumoniae because of the nucleic acid studies. So, makikita nyo dyan, no? Ang ozanimod is the causative agent ng chronic atrophic rhinitis. So, sa ilong, ano? So, nagkakaroon ka ng, dahil may rhinitis ka, mayroong mabahong amoy, no? Yung rhinoscleromatis, nagkukos ng granuloma sa nose, tsaka sa oropharynx. Oxytoca, tsaka ornithinolytica, no? Sila yung parehong indole positive. So, granuloma, no? Inguinale, or otherwise known as donovanosis. Ang nagkokos niyan ay Klebsiella granulomatis. So, itong sakit na to, no? Progressive infection siya ng genital at saka ng perineal skin. So, ang Klebsiella granulomatis, dati, ang tawag sa kanya ay Calymatobacterium granulomatis, no? So, painless siya at slowly progressive, kaya lang ulcerative lesion, kaya nang nakikita nyo dyan sa picture, no? So, ulcer, no? And then, sexually transmitted infection siya. So, Serratia, so another genus, no? Ay Serratia under the tribe, no? Opportunistic pathogen siya and associated siya with nosocomial outbreak. So, usually itong mga to resistant sila sa wide range of antibiotic. So, sa McConkie ng lactose fermenters, pero merong ibang strain na late lactose fermenters. Matagal siyang mag-develop ng pink na kulay ng colonies. So, associated siya sa outbreak sa healthcare settings. So, ano yung, paano mo siya madidistinguish from other Enterobacteriaceae? May tatlong enzymes na nire-release ang Serratia. So, you have dinase, lipase, and gelatinase. And resistant sila sa colistin tsaka cephalotin. So, Serratia marcescens, no? Itong species na to, ito yung commonly na-isolate. So, associated siya sa outbreak ng UTI, wound infection, yung pneumonia, septicemia, no? Sa mga respiratory equipment kasi, tsaka sa catheter sa hospital. Kaya nga, associated siya with outbreak sa healthcare setting. So, merong, ano tawag dito? Mayroong pigment ang marcescens, kulay pink to red pigment siya, and ang nagkokos ng pigmentation ng marcescens ay ang prodigiosin, no? Yun yung nagkokos ng red pigment niya. Then you have the liquefaction. So, ano siya, no? Na-isolate din siya sa mga clinical specimen. Pareho lang din ng marcescens. May isa pa, you have the species odorifera. May dalawang group ang odorifera. Yung isa, biogroup 1, na-isolate siya predominantly sa respiratory tract at 60%, no, ng odorifera ay indole positive. Positive din sa sucrose, positive din sa raffinose at saka sa ornithine. Yung biogroup 2 naman, no, madidistinguish mo siya from biogroup 1 kasi negative siya sa sucrose, sa raffinose, tsaka sa ornithine. Pero 50%, no, ay indole positive. Okay. So sa IMBIC, you have negative, negative, positive, positive, no? TSIKA, positive sa gas, negative sa hydrogen sulfide. So ano nga ulit
yung mga species, Rubidae, Liquefacient, no? Plymoutica, ano pa yung isa? Odorifera, yan, no? So, ang marcescens, no, nagpo-produce ng pink to red colonies after mo siyang i-incubate ng 25 degrees. At ano nga ang nagbibigay ng red pigment sa marcescens? Yung prodigiosin. Okay? Yung odorifera, kaya odor, no? Odorifera. Kasi meron siyang pungent odor or kagaya ng nabubulok na patatas ang kanyang odor, no? Ang liquefaction naman, no? Nag-grow siya sa potassium cyanide. Ayan ang itsura ng Serratia marcescens, no? Nakikita nyo, red siya. Maganda siyang tignan sa culture media. Dati nakakabili kami, no, sa UP Manila ng organism na Serratia, pinapa-unknown ko. Kaya lang ngayon, no, wala tayong unknown na Serratia marcescens. Kaya makikita nyo, wala kayong kulay red sa inyong growth. Okay, punta naman tayo sa Proteus. So ano ang ano ng Proteus, no? So ibang tribe na to. So yung tribe Proteae, no? Nagko-compose ng Proteus, Morganella, Providentia. So normal intestinal microbiota sila. Okay. So ano ang maano nyo sa Proteus, no? Yung kanyang swarming, no? Yung kanyang swarming growth, no? So, ang specimen na gagamitin nyo, urine, wound, urine sa UTI, and then nakaka-infection ng wound, tsaka nagkoko siya ng ear infection. Okay. So, isa pang characteristic ng Proteus, no? Siya ay nagkokos ng UTI. But it is not an ordinary UTI. UTI can develop into acute glomerulonephritis, no? So, urease producer ang inyong Proteus. Okay. So, i-split yung urea. Pag na-split yung urea, no? I-increase yung pH. At yung increase ng pH ngayon, yun yung nag-i-encourage ng renal stone formation. So, itong renal stone formation na to, no, it can lead to struvite kidney stone, no? So, kaya medyo hindi ordinaryong UTI ang kinokos ng Proteus ninyo. So, itong struvite stone na to, nagko-compose ng magnesium, ammonium phosphate. So, complicated ang UTI, no? Because of the stones, Staghorn calculi ay mapo-form sa renal calyces. So, dalawang species, you have Mirabilis, tsaka Vulgaris, at easily identified sila because of their colony characteristic. Okay. So, ang Vulgaris, isolated from infection sa immunocompromised individual, lalo na yung nagtetake ng antibiotic therapy ng mahabang panahon, no? And then, part sila ng normal flora ng intestinal tract at responsible sila sa wound and urinary tract infection. So, sa McConkey, makikita ninyo, no? Non-lactose fermenters. Ito yung tinatawag natin na swarming phenomenon. So, makikita nyo dyan, wala kayong makikitang isolated colony, no? So,
Meron din siyang characteristic odor, burnt chocolate or burnt gunpowder odor. Okay, so phenylalanine deaminase test. So, yung phenylalanine deaminase will be converted to ammonia and phenylpyruvic acid. And then, upon addition of 10% ferric chloride, no, ang positive result yan is the formation of green color doon sa slant, no? At ang negative naman ay ano tawag dito? Ang negative naman ay there will be no formation of green color. So, itong test na to, no, madidistinguish ninyo yung proteus from other Enterobacteriaceae kasi may ability sila to deaminate yung phenylalanine, no? Kaya, madidistinguish mo siya from other Enterobacteriaceae. So, tingnan ninyo yung IMBIC result between Mirabilis and Vulgaris. So, what test can differentiate Mirabilis from Vulgaris? It is the indole. So, ang indole, ang important differentiation, no, sa IMBIC with regards to Mirabilis and Vulgaris. No, makikita mo negative sa indole ang Mirabilis, positive sa indole ang Vulgaris. So, when it comes to the TSI, pareho lang sila halos ng resulta. Okay. So, this is the color of an inoculated DIA. So, lysine decarboxylation, no fermentation of glucose. Okay? So, makikita mo dyan sa isang picture, no, na nag-yellow yung slant. So, there is yung bat. So, there is a glucose fermentation sa LIA. Okay, no? So, ayan. So, may hydrogen peroxide, positive. So, this is the summary ng biochemical test. Again, the important test is the indole test wherein P. mirabilis is negative and P. vulgaris is positive. So, another part of the tribe, no, ng Proteae, you have Providentia. Okay? So, ang Providentia, you have Redgeri, Gallifaciens, no? Those are the species, no? Ang Redgeri, siya yung documented pathogen ng urinary tract at nagkakos siya ng occasional outbreak sa healthcare settings. Okay, so sa culture, non-lactose fermenters, and then you have the phenylalanine deaminase, positive, IMBIC, positive, positive, negative, positive, sa LIA, acidic, no, yung BAT, TSI, K/A, walang gas, walang hydrogen sulfide. Okay, isa pang sakit, no, na cause ng Providentia redgeri is diarrheal disease or the traveler's disease, no? Resistance sa antimicrobial agent, mostly ang mga Enterobacteriaceae na yan, ano, resistant sila sa antimicrobial agents. Opportunistic na sila, nosocomial na sila, tapos resistant pa sila sa antimicrobial agents. So, kaya medyo mahirap sila. And then, urease positive.
So ito yung sa urease, no? You can look at this, no? Ito lang din yung nandun sa PowerPoint ninyo, no? Sa ano tawag dito, sa biochemical test. So itong ang purpose ng test na to is para malaman kung ang organism ay nagpo-produce ng enzyme na urease na nag-hydrolyze ng urea. So this can be a presumptive identification, no? Kung may ability ba ang organism to rapidly hydrolyze, to slowly hydrolyze, or not to hydrolyze urea. Okay, so ang Proteus vulgaris positive, with positive ang Klebsiella, negative ang E. coli, no? So, ang Providencia Stuarti, no, nosocomial sa burn units, no. So sa hospital may separate na ward ang mga burn, no, about 3rd-degree burn, no. Kasi madaling magkaroon ng infection ang isang pasyente na ang wound niya ay because of burn, no. Siyempre, naka-open yung kanyang skin, lalo na yung 3rd-degree burn, no? So, madali siyang kapitan ng infection. Kaya, isinisegregate sila from other patient, no? Para makontrol yung infection. So, urease negative ang Stuarti. So, alkali patient, commonly isolated sa stool ng children na may diarrhea. Okay, so Morganella. So, may isa lang species ang Morganella at ito ay ang Morgani. So, non-lactose fermenters, PAD positive. So, ganun na naman ang kanilang test, biochemical. You have the IMBIC, you have the LIA, you have the TSI, no? Other biochemical tests, urease, ornithine, and decarboxylase. So, another, you have the Citrobacter. So, habitat niya ang GI tract, implicated na naman sa hospital-acquired infection, no? So, you have the Friendly and the Cosseri. So, ang Friendly, nagproduce siya ng hydrogen sulfide. 50% ng strain fail to ferment lactose, no? Yung yung colonial morphology ng Friendly, pwede mo siyang mapagkamalan na salmonella pag in-isolate mo sa stool culture. Bakit? Kasi nag-blacken din, no? So, para ma-differentiate mo ang Friendly from salmonella, no? Tignan mo kung nag-hydrolyze ng urea. Okay, so ang Friendly hydrolyzed urea pero hindi siya but failed to decarboxylase lysine. Samantalang ang salmonella, no, hindi siya nag-hydrolyze ng urea but nagde-decarboxylate siya ng lysine. Okay? So, ayan ang pagkakaiba naman ng Friendly tsaka Cosseri. Again, sa indole, negative ang Friendly, positive ang Cosseri, and then A over A. Pero variable din ang resulta ng Friendly, no? It can be A over A or K over A. Ang Cosseri is K over A, no? But ang Friendly may gas, no? May hydrogen sulfide, while yung Cosseri ay isa pang differentiation nila ay non-hydrogen sulfide producer ang Cosseri, no? So sa indole, negative ang Friendly, positive ang Cosseri. Sa sulfide, no? So ang Friendly may blackening, sa Cosseri wala. Kaya nga ang Friendly lang ang pwede mo mapagkamala na baka salmonella. Okay, no? So, ayan ang kanila. So, ang Friendly sa diarrheal stool culture, ang Cosseri naman nagkukos ng neonatal meningitis, brain abscess sa nursery units.
So this is the summary of the biochemical test between Friendly and Coseri. So again, no? Yung sa hydrogen sulfide production. And then you have Edwardshella. So ang Edwardshella may tatlong species, Tarda, Hoshine, at saka Ictakeri, no? So ang Tarda ang only recognized human pathogen. Okay? So Enterobacter, formerly Aerobacter. So motile sila, nagre-resemble sila ng Klebsiella samak. Nag-grow sila sa Simon citrate at saka sa potassium cyanide broth, no? So ito yung mga species, you have Cloacae. So ito yung nagkokos ng majority ng infection. And then meron siyang toxin, enterotoxigenic strain, pero hindi pa alam kung paano nagkokos ng diarrhea. And then you have Sakazaki, dati ay Chronobacter sakazaki. So ito yung nagproproduce ng yellow pigment, no? And then you have the Taylori, dati ay Enterobacter cancerogenus. So ito yung mga kanilang biochemical test. So ang Jurjuvie sa respiratory sample, hindi siya masyadong na-isolate sa blood. Yung carcerogenous, no, sa isolated with osteomyelitis. Yung Chronobacter sakazaki, ito yung nagko-contaminate sa mga powdered infant formula, no? At na-isolate siya sa brain abscess, respiratory, at saka sa wound infection. Okay, so meron siyang yellow pigmentation sa brain-heart infusion agar. So, Pantuea agglomerans, nosocomial outbreak din siya. So, nako-contaminate niya naman yung mga IV fluids sa hospital, no? Non-lactose fermenters. Okay. Okay, we go now to Shigella. Ang Shigella again is pathogenic like your Salmonella, Yersinia, Shigella. They are really pathogenic. They are not part of the normal flora, no? Hindi sila opportunistic infection. Okay, so when you look under the microscope, gram-negative, no? Ayan ang makikita ninyo. So, closely related siya sa Escherichia, gaya ng nasabi ko. Teka, init, buksan ko ito. So, gaya ng sinabi ko, no, hindi siya part ng normal flora. So, non-lactose fermenting gram-negative blood siya. Nag-produce, wala siyang
gas na naproproduce pag nag-ferment ng glucose. Hindi rin siya nagproproduce ng hydrogen sulfide. Non-motil din siya. At meron siyang O antigen. At kinukulture siya sa XLD medium. Ano yung XLD? Xylose lysine deoxycholate. So, selective media ito for Salmonella and Shigella. So, para rin lang siyang SSA, Salmonella, Shigella, agar, no? Pero ito naman ay XLD. So, madali nyo lang naman din ma-differentiate. So, selective, ibig sabihin, ang tutubo lang din sa culture media na yan, sa SSA, tsaka sa XLD ninyo, ay Salmonella at tsaka Shigella. And they are very easy to differentiate sa growth kasi ang Shigella, wala siyang blackening, no? While yung Salmonella na naaral natin, ang growth niya ay may black yung kanyang colony. Okay? So, it causes bacillary dysentery, ang reservoir human. So, saan ang mode of transmission? Nalangawan, kumain kayo ng pagkain, no? Na dinadapuan ng mga langaw. Ayan. So, yung langaw dumapo sa kung saan-saan. Yan, no? So, yung food, no, contaminated din at ng Shigella. Okay? So, meron siyang iba't ibang species, meron siyang dysentery, flexneri, boydisone. Okay? So, ang habitat niya ay human colony. So, in a way, ang transmission ay fecal-oral. So, food, finger, feces, at saka flies. Ito yung tinatawag na 4F, no? Ng Shigella transmission. Again, you have food, finger, feces, and flies. Okay, so ang Shigella, no, ini-invade niya yung colon, no, low infectious dose siya. Kaya highly infectious, no? So mababa lang yung dose na mapunta sa katawan ninyo ay magkakasakit na kayo kasi highly infectious siya, no? So pag nag-invade siya, nagko-cause siya ng inflammation, no? At may ulceration. So, ang Shigella sone ang commonly cause ng bacillary dysentery. So, ito yung kanyang mga serogroup. So, most virulent ang dysentery. So, meron niyang serogroup group A, Shigella dysentery. Tapos may dalawang type yan, no? Yang group A, no? Meron Shigella dysentery type 1, yung Shiga bacillus, at Shigella dysentery type 2, yung Smith's bacillus. And then you have serogroup B, yan yung Shigella flexneri, or otherwise known as Flexner bacillus, his bacillus, or Russell's bacillus. And then yung ang serogroup C, yung Boyle D, so Newcastle Manchester bacillus, at then you have the serogroup D, yung Zone, ito yung Duval's bacillus.
Okay, no? So, gaya na lang nasabi ko kanina, may antigenic structure yung somatic. Kung naalala pa, yung H, no? Yung K, tapos yung O, no? Yung sa Salmonella, no? So, dito sa Shigella, somatic O. Okay, so ang Shigella dysentery, ito ang most serious form of bacillary dysentery. So, most common cause din siya ng epidemic dysentery at nagpro-produce ng enterotoxin, yung Shiga toxin. So, saan yun ano yung Shiga toxin? Shiga-like toxin, di ba, sa E. coli. So, Flexneri naman, shigellosis, no? Sa underdeveloped countries, and zoonosis, shigellosis sa developed countries. So, for the cultural characteristic, ang colony, circular, convex, colorless, no? Ang media, gaya na ng nabanggit ko kanina, XLD, hectoenteric agar, SSA, tapos ang transport media niya is Kerry-Blair medium. So, tignan ninyo yung mga iba-ibang kulay ng colonies with the use of the different selective media. So, IMBIC, variable lang indole, positive, negative, negative, TSI, K/A, walang gas, walang hydrogen sulfide. So, sa McConkey, ito, no, non-lactose, no, transparent colonies. Sa EMB, makikita ninyo, no, ito ay nag-i-illustrate ng mixed culture, no. May E. coli siya, yung green metallic sheen, tapos yung Shigella. So, yung Shigella, do not ferment lactose, so non-pigmented, ayan, no, non-pigmented yung kanyang colony sa EMB, tsaka semi-translucent. So, sa SS agar, no, transparent, translucent, opaque. Ayan, no, wala siyang blackening. Sa XLD, no, so, ano nga ulit ang XLD? Xylose, lactose, no, and sucrose, no. Ito yung mga nadidegrade, nag-generate ng acid product. So, kaya nagkakaroon ng color change, no, from red to yellow. So, makikita nyo rito, no, kulay red, no, yung kanya paring culture media. So, sa motility test, ito gagawin ninyo if ever na face-to-face bukas, no, mag-i-stab kayo doon sa SIM. Ang gagamitin nyo ay inoculating needle, no? Kukuha kayo ng inoculum and then i-stab ninyo dyan sa SIM, no? And then tatanggalin nyo yon, and then the following day titignan ninyo yung growth, no? Ito yung makikita ninyo, ayan yung line na parang red, no? Ayan yung pinag-istaban, no? So, makikita nyo walang growth away from the area ng stab. Okay? So, non-motile siya. Another test na ginawa ninyo is the hanging drop method, di ba? It is also one way, no? Para malaman ninyo kung motile o hindi ang inyong organism. So, these are the biochemical tests. So, tandaan ninyo, if the organism is enteric pathogen, it does not ferment lactose or sucrose, but does ferment glucose. So, ito yung sa TSI. So, biochemical characteristic ng Shigella species, all species do not produce gas from glucose except Flexneri. All species are mannitol fermenters except dysentery. All species do not decarboxylate lysine. All species do not decarboxylate ornithine except Sone. Sone is late lactose fermenters and has a positive reaction with the ONPG test. Okay, so non-lactose fermenters, non-motile organism. So, tignan ninyo, mannitol positive ba or mannitol negative? Kung mannitol positive, so
Non-lactose fermenters, tignan ninyo yung indole result. Negative ba siya? Shigella boydii. Positive ba siya? Shigella plesneri. Lactose fermenter siya? Shigella sonnei. Okay? Now, mannitol negative, Shigella dysentery. So, ang virulence factor ng dysentery is the Shiga toxin. So, paano nangyayari? Mag-a-attach, no? Mag-a-attach siya sa colon or sa ileum, and then magkokos siya ng inflammation, tapos may ulceration. So, usually, ang incubation is 1 to 4 days. Ang fever, abdominal pain, tapos may diarrhea, no? Initially watery and then magiging bloody, no? Pero nagre-resolve naman in 2 or 3 days, no? Ang prevention dyan, no? Siyempre, yung sewage, kasi yung 4F, no? Ano nga yung 4F? For food, finger, feces, tsaka flies, no? So, ang prevention, number 1 is yung sewage disposal, chlorination, hand washing, tapos food safety, no? Okay, so ayan. Okay, so yung Shiga toxin, so na-encounter nyo na yung verotoxin, no? Gaya siya ng sa EHEC, yung 0157H7 strain ng inyong E. coli. So, ang dysentery type 1, nagproduce siya ng Shiga toxin, chromosome coded yan, no? So, tatlong activities ng Shiga toxin, enterotoxic, yan ang responsible sa diarrhea, cytotoxic, no? Yung cell na mapatay, and neurotoxic. So, magbabind sa cell, syempre, i-inhibit ang protein synthesis, it can lead to cell death, kaya nga cytotoxic, no? And then, yung lipopolysaccharide antigen O, siya yung responsible para mag-survive yung Shigella, no? Para hindi siya mapatay. Alam nyo naman yung immune response ninyo pagka may pumasok na foreign substance, no? Papatayin siya. But there are virulent factors ng inyong mga organism that prevent, no? Para sila ay ma-destroy ng host defense. So, ayan. Infective dose, sabi ko nga sa inyo, low lang ang infectious dose, pero highly infectious siya. So, bacteremia rare. So, dahil nagproduce siya ng Shiga toxins or the verotoxins, no? Nagproduce siya ng WHO. Saan nyo ito na-encounter? Sa E. coli, no? Yung 0157 strain. And then, Ekiri syndrome. Nagproduce siya ng Ekiri syndrome, no? Na, ang tawag dito, na within 48 hours, no, it can cause death. So, ayan na yung mga control measures. Other is the Plesiomonas shigulloides. Ito lang ang species ng genus na to. Hindi rin siya part ng human microbiota. Nagkoko siya ng diarrhea. At, syempre, Shigulloides nga, no? So, there might be some similarities between Shigella and Plesiomonas shigulloides. Kaya nag-cross agglutinate or what you call cross reaction when you do serological testing. So, siya lang ang oxidase positive member ng Enterobacteriaceae. Meron siyang flagella, associated siya with HIV, no? Undercooked seafood and contaminated water. So, sa MAC, clear and colorless. Sa BAP, non-hemolytic. And then, you have the inositol brilliant green bile salt agar. Yun yung kanyang media. White or green to pink color siya. So,
Imbic positive, positive, negative, negative. Okay, the last group are the non-enteric gastrointestinal pathogens. Okay? Gising pa kayo dyan o tulog kayo. So, natin basahin yan. So, we have Vibrio, no? Gamma shape, gram-negative rats, motile, oxidase positive. So, kinukulture siya sa TCBS, thiosulfate citrate bile salt sucrose. Tapos, ang motility niya, no? Ay described as shooting star, no? So, nakikita siya sa brackish water. Halophilic siya, except cholerae and mimicus. So, paano kayo magkakaroon yan? Kumain kayo ng raw or undercooked seafood. So, makikita nyo mamaya, no, puro sa Japan, no, yung kanyang mga other species, no? Kasi sa Japan mahilig magsikain ng raw. So, ang habitat niya is ng Vibrio cholera is the human colon. Samantalang ang Parahemolyticus at saka ang Bulnificus, ang kanyang habitat ay salt water. So, fecal oral ang cholerae. Ang Parahemolyticus naman, kumain ka ng raw seafood. Ang Bulnificus naman, pwedeng meron kang sugat sa skin, lalo na kung shellfish handlers ka, no? Or kumain ka rin ng raw na shellfish. So, meron din siyang mga toxin, ano? Enterotoxin. Example ng enterotoxin niya is the choleragen. So, sa adenosine diphosphate ribosylation ang kanyang effect, no? So, ito yung mga different na kanyang mga species. Ang mga common isolate is cholera 01, non-01, Parahemolyticus, Bulnificus, and Alginolyticus, no? Gram-negative, short-curve rods. So, sa culture, sa cup, no? Iridescent with a greenish, parang may greenish shade, no? And then sa macronuclear lactose fermenters, except Bulnificus, sa BAP, alpha or beta hemolytic. So, ito ang kanyang itsura sa BAP, sa MAC, tapos pag renam stain nyo, and then makikita ninyo, monotrichous siya, so single na flagella lang ang makikita ninyo. So, ito yung kanyang mga kanyang toxin, no? So, ang Vibrio cholera, causative agent ng cholera, meron siyang enterotoxin, ACE, at saka sotoxin. So, ang kanyang motility ay darting or shooting star. Tapos, sinabi ko na kanina yung choleragen. So, ano nga ang function ng choleragen? Nag-a-act siya sa ADP ribosylation. Aside from this, meron pa rin siyang mucinase. And mucinase siya yung nag-e-enhance ng attachment sa intestinal mucosa. Tapos, unlike your Shigella, kung saan low infectious dose, highly infectious na siya, ang Vibrio ay high dose, no? Ang ating Vibrio, high infectious dose. So,
Ang nagkokos ng pandemic ay ang Vibrio cholera 01 biotype L-Tor. Ito yung tinatawag na cholera L-Tor. So, ang last na pandemic is noong 1991 sa Peru. Okay? Okay, so yung cholera gen, no, nag-stimulate ng hypersecretion of water and chloride, no? Ini-inhibit niya yung sodium ion absorption. So, poorly immunogenic ang mga antigens o ng itong mga toxin na to, kaya yung pag-produce ng antibodies ng katawan natin, no? So, recurring ang infection. So, makikita nyo dito, no? Ang mechanism ng action ng cholera toxin. So, ang cholera toxins, you have V, you have A1, you have A2. Now, ang cholera toxin B, siya yung a-attach sa receptor na nakikita sa cell membrane. Pagka naka-attach na yung B, no, it will now facilitate the entry of A2. Pag ang A2 ay nakapasok na, it will facilitate the entry of A1, no? Ang A1 ngayon, ito ngayon yung mag-a-act sa adenylate cyclase activity, i-increase ang AMP. Pag na-increase ang AMP, maglalabasan ngayon yung mga ions, no? So, mawawalan ng nutrients ang cell. Kasama yan sa diarrhea, no? So, ang cholera, nagkokos siya ng large volume, hindi yan ordinaryong diarrhea, ha? Large volume ang kinokos niya ng diarrhea. So, ito yung tinatawag na rice watery stool. So, pag nagsaing kayo, nakikita nyo yung tubig sa pag nagugas ng sinaing, yung kulay puti, no? Parang gano'n ang itsura ng stool, no? So, because of the exit of those ions, may mga complication niya, no? Yung cholera. So, magkakaroon ka ng cardiac at saka renal failure, natural, no? Lalabasan yung mga ions mo na kailangan sa pagbit ng heart natin, di ba? Ayan. So, magkakaroon ka ngayon ng acidosis at magkakaroon ka ng hypokalemia. Tandaan ninyo, importante yung sodium-potassium pump, di ba? May number pa yan kung ilan yung dapat na lalabas na potassium, papasok na sodium, no? Nasisira ngayon yun, no? Because of the cholera toxin. Okay? The effect of cholera involve the action of other Vibrio cholera toxin din. So you have the salt, yung Sona occludens toxin. So siya yung nagdi-decrease ng intestinal resistance. So kaya mas nai-invade, no, ng Vibrio cholera, no? ACE toxin, siya yung nagtutulong din para yung sa paglabas, no, pag-secrete ng fluid. Okay, no? So ang Vibrio cholera produce different sets and amount of toxin, no, which affect the clinical symptoms and responsiveness to treatment. So, ang Vibrio cholera 01, common cause ng cholera. So, contaminated water source, no, shellfish, milk, ice cream. So, tandaan ninyo, ang hallmark, ano nga yung sinabi ko kanina, rice watery stool at saka profuse, no, large amount ang ilalabas ninyo, hindi ordinaryong diarrhea lang. So 10 to 30 times kang dudumi sa loob ng isang araw, kaya nakakamatay. Okay? So ito yung mga subgroups na sinasabi ko.
So, you have a Vibrio cholera subgroup 01, 0139, and non-01. Ngayon, yung 01, meron pa yung mga serotype. Ogawa, Inava, Hikojima. So, kung makikita ninyo or maririnig ninyo, so yung mga names ng serotype ng Vibrio cholera ay usually sa Japan. Wait lang, ha? Wait lang, pinapasagutan na. May pinapasagutan si Dina ano. Okay. Gusto ko na sagutan tungkol sa AI. Saan na ba ako? Ayan. Okay. So, ang cholera 01 biogroup, it can be classical or LTOR. Ang classical, BP negative, hindi nag-agglutinate ng chicken red blood cells susceptible sa polymyxin B. Ang LTOR, BP positive, agglutinate chicken resistant sa polymyxin B. So, this is how you're going to differentiate a classical Vibrio cholera 01 or an LTOR Vibrio cholera 01 biogroups. So, ito yung mga biochemical reactions that will differentiate classical and LTOR. So, ang parahemolyticus, no? At saka ang bulnificus, self-limiting yan, no? Kaya lang, medyo hindi rin maganda yung explosive din yung onset ng watery diarrhea, may nausea, vomiting, abdominal cramps, headaches, tsaka low-grade fever. Ito yung gastroenteritis, no? Sa wound infection naman ng parahemolyticus tsaka bulnificus, associated siya pagka meron kang sugat tapos na-expose ka sa contaminated water. So, ang Vibrio parahemolyticus, siya ang second most common Vibrio species associated with gastroenteritis. So, again, sa Japan, no, summer diarrhea noong 1950s kasi contaminated seafood. Okay? So, it can also lead to
pandemic, no? Ang virulence factor niya is the hemolysin. Naglalay siya ng red blood cell. Ang media, Wagatsuma agar. So, Volnificus, lactose positive, no? Related infection, wound infection, eating contaminated raw oysters and fish. Alginolyticus, hindi siya commonly na-isolated at saka least pathogenic siya. Halophil siya, so nakakagrow siya sa mataas na concentration ng sodium chloride. So, syempre, ang laboratory diagnosis tool, no? Syempre, diarrhea, rectal swab, pus, tissue. Tapos, Kerry-Blair ang transport medium. So, culture media, meron tayong alkaline peptone water. You have the TCBS, you have the MAC, and you have the BAP. So, enrichment medium, yung alkaline peptone water. So, yung stool, meron kang stool specimen, i-inoculate mo muna sa alkaline peptone water, no, para mas mag-multiply doon yung Vibrio, tsaka mo siya i-subculture sa TCBS. Ang growth requirement, no, kailangan may 0.5% sodium chloride except for cholerae at tsaka mimicus. Yung alginolyticus, natotolerate niya yung mataas na sodium chloride. So, TCBS, of course, will inhibit the growth of gram-positive. Ang indicator niya is thymol blue and parathymol blue. Sucrose fermenters, yellow colony sa TCBS. So, ito yung mga cholerae, alginolyticus, tsaka Mechnikov. Ang non-sucrose fermenters, kulay green sa TCBS, ito yung Volnificus, tsaka parahemolyticus. So, string test, ang nyo pa na-encounter yung string test, no? So, ito yung nagdi-differentiate ng Vibrio species at saka ng Aeromonas. So, you can also do Vibrio static test. So, susceptible, no? From other oxidase-positive glucose fermenters like Aeromonads ang Vibrio. So, ito yung biochemical test. Ang cholerae, positive sa citrate, tsaka indole. Ang Volnificus, positive sa indole, tsaka celluobuse. Ang mimicusa, positive sa indole. Dami naman message. Okay, ang Aeromonas naman, no? Nakikita siya sa mga chlorinated water. Hindi rin siya part ng microbiota. Single flagellum siya, no? Nagkokos siya ng traveler's diarrhea gaya sa E. coli, yung ETEC, no? So, cause siya ng red leg disease sa mga amphibians, hindi sa tao. So, gram-negative straight rods. So, ang kanyang culture media ay zinc, sepsuludin, irgasan, novobiocin. At ang growth, the characteristic growth is bullseye appearance. Biochemical test, positive sa oxidase and catalase. So, ano yung mga dalawang grupo ng Aeromonas? Mesophilic, no? Under that, you have hydrophilia complex. Psychrophilic, you have the non-motil group, no? Nag-grow siya sa best sa 22 to 25. You have the fish pathogen. So, ang most common isolate, you have the Cabiai, no? At ang nagkokos ng GI infection also. So, andi dito na naman yung Vibrio static test. And then you have the inositol fermentation, negative siya. And then ayan na naman yung string test, negative siya. So, ang positive sa indole, Cabiai, hydrophilia, and Veroni. So, these are the differentiation, no, sa TSI reaction between Cabiai, hydrophilia, and Veroni. Ang hydrophilia, by the term itself, hydro, water loving siya.
So, Campylobacter. So, coma-shaped, gram-negative rod siya, microaerophilic siya, positive siya sa oxidase at saka sa catalase. Nag-grow siya at 42 degrees centigrade, hindi 37. So, ang kanyang agar ay Skyros agar and also Campi medium. Ang Campi medium may antibiotics yan. Ang habitat niya, human and animal feces, gaya ng sa cattle, sa chicken, tsaka sa dogs. Transmission is fecal oral. So, ang kinokos niya is bacterial gastroenteritis. So, meron siyang toxin din, no? Baka meron siyang enterotoxin-mediated diarrhea. So, nag-i-invade siya ng mucosa ng colon, pero hindi siya nag-penetrate, no? Kaya ang sepsis ay bihira lang mangyari. So, nagkoko siya ng histologic damage sa mucosal surface ng jejunum. Okay. So, yung stool, watery, foul smelling, tapos susunod na nun ay bloody stool. So, dahil to sa mga pagkain ng undercooked chicken. So, this is association Guillain-Barré syndrome, no? So, ito yung molecular mimicry gaya sa inyong strep, no? Ayan. So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng cross-reactivity doon sa oligosaccharide na nakikita sa bacterial capsule at saka sa glycosphingolipid sa surface ng neural tissues, no? Kaya associated siya sa Guillain-Barré syndrome. Okay, ang tawag ulit dyan ay molecular mimicry. So, arthritis, reactive arthritis din, ang isa pang associated disease niya, or otherwise known as the Reiter's syndrome. So, ayan yung mga species. So, enteric Campylobacter appear as long spiral or seagull, no? Ayan. So, makikita ninyo rito sa blood agar plate, no? Hemolytic, no? Spreading droplet-like colonies. Ang jejuni naman, asaccharolytic na naman siya. So, hindi siya nakaka-breakdown ng carbohydrates for energy. So, darting ang motility niya. Hindi siya nag-grow sa mataas na high salt concentration. So, gastroenteritis, andyan yung septic arthritis among HIV, no? Ang transmission, contaminated chicken, ang optimum temperature na 37 but 42 degrees centigrade. So, fetus, subspecies fetus, hindi siya ganong associated sa gastrointestinal illness. So, lab diagnosis. So, you have the rectal swab, feces, no blood, okay? So, you have the enrichment broth and the selective media. You have the Skyros and you have the Preston's agar, no? May mga cocktail of antibiotics like vancomycin, polymycin B, and trimethoprim, and then actidinium. So, yung gullwing appearance, okay? Ayan. Tandaan ninyo, nag-grow siya sa optimum is 42. Ayan. So, ayan yung nakikita nyo, seagull wing shape. So, Butler agar, blood agar, tsaka may antibiotics, no? So, yan ang kanyang colony, droplet-like colonies. Other media, Campylobacter, no? Skyros medium, and then you have the CCDA, charcoal cephoperaxone desoxyculate. Ano nga ulit ang transport media? Curry Blair, no? So, itong mga media na to, no? Selective enrich kasi meron kang antibiotic na dinagdag. Biochemical test, you have catalase positive, oxidase positive, urease negative.
So, Helicobacter, ang Helicobacter nakakakos siya ng cancer. Okay? Yan. So, curved gram-negative rod siya, microaerophilic, urease positive siya. So, urease positive siya. Tandaan ninyo. So, sa human stomach siya, ang transmission is by ingestion. So, usually, dinadamage niya yung goblet cells, no, sa gastric mucosa. Mag-produce siya ng malaking amount ng ammonia galing sa urea. Kaya nga, meron siyang strong urease activity. Okay? Pagka ngayon yung urea, yung ammonia ngayon na produce na sa urea, no? Kasi may urease ang organism, yung ammonia ngayon manu-neutralize ngayon yung acid sa stomach natin. Kaya nagtra-thrive ngayon ang Helicobacter sa ating stomach. Okay. So nadidetect siya sa by endoscopy, no? With biopsy. So, anong gagawin? Kasi nagkokos siya ng bleeding peptic ulcer, no? Kaya ka magpapasisilipin ngayon yung tiyan mo ng gastro, no? And then, syempre, makikita nila, no? Na merong, kukuha sila ng apportion, and then itetest nila for H. pylori. Pag may H. pylori kayo, bibigyan kayo ng antibiotic, no? Ayan. Kaya dapat hindi kayo ang tawag dito, hindi kayo nag-share ng mga kutsara, no? Kasi by ingestion 'yan. Okay? So, isa pang test, urease breath test, at meron din tayong serological test, no? Yung antigen test sa stool. Okay? So, it can cause peptic ulcer, recurrent pain yan, ano? Tapos magkakaroon ng bleeding. So, pag napabayaan niya, no, infected kayo ng H. pylori, it can cause gastric carcinoma. Okay? Cancer na sa inyong stomach. Okay, no? Ayan na, positive urea breath, no? Gastric peptic ulcer, gastric carcinoma. So, ang kanyang mga, other than that, may species siya, Cnidae and Pheniliae. So, na-isolate ito sa blood ng patients na mga homosexual males with or without HIV. So, lab diagnosis, urine specimen for ammonia testing, gram stain, no? So, sa gram stain, mag-a-add ka ng 0.1% basic fuchsin, counter stain para ma-enhance ang morphology. Now, kung biopsy specimen yan, ang ipang-i-stain ninyo ay hindi gram stain, kundi Wharton starry stain, silver stain, or Giemsa stain. Sa culture, you have CAP, modified Thayer-Martin, Skyros, Brucella agar with 5% sheep blood. Ang transport media, you have Stuart medium, cysteine Brucella broth, na merong 20% glycerol and isotonic saline. So, ang gastric tissue biopsy, ilalagay ninyo sa Stuart medium. Okay, so that finishes our lecture. Okay, no? Tuwan-tuwa na kayo. Tapos na. Okay, so... Ma'am, batiin daw po natin si Priya's birthday niya. Sino? Si Priya's, ma'am. Bakit may pa-spaghetti ba si Priya's? Ha? Ma'am, pag may pasok daw bukas, sagot niya kayo. Sagot niya ako? Sagot niya ako saan? Kay Marlobes? Hindi, okay. So, happy birthday!